Ang Pilipinas ay nagsisimula sa isang mapaghangad na pakikipagsapalaran sa infrastruktura, ang proyekto ng Boracay Bridge. Ang iminungkahing 2.54 kilometers bridge aims to seamlessly connect the well-known Boracay Island to the Panay mainland, particularly Malay, Aklan Province. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Kagawaran ng Public Works and Highways, DPWH, ay formal na sinimulan ang proseso ng Swiss Challenge para sa 5.48 bilyong pesos unsolicited proposal ng conglomerate ng San Miguel Corporation, SMC, upang magtayo ng tulay na nag-uugnay sa Boracay sa Panay mainland sa Malay, Aklan. Ang pag-anunsyo ay ginawa matapos mailathala ng DPWH ang isang paunawa noong January 31 sa kanilang opisyal na website na nanawagan ng isang panukala sa ilalim ng paghahambing na proseso ng pagbid para sa isang proyekto upang matustusan, magdisenyo, magtayo, magpatakbo at mapanatili ang isang 2.54 kilometro na Boracay Bridge infrastructure sa ilalim ng 30 taong konsesyon. Ang panukala ay hinahangad na makipagkumpetensya sa unsolicited proposal na isinumite ng SMC San Miguel Holdings Corporation, SMHC, upang magtayo ng isang tulay ng Boracay na nagkokonekta sa isla ng turista na meka sa pangunahing isla ng Panay. Ang unsolicited proposal ng SMHC ay naaprubahan pagkatapos ng pagsusuri gamit ang mga probisyon ng Republic Act No. 11966 o ang Public-Private Partnership Code ng Philippines, PPP Code, at ang pagpapatupad ng mga patakaran at regulasyon. Ang panukala ni Ramon Ang, na orihinal na ginawa noong 2019, ay naglalarawan ng isang 1.2 kilometrong tulay na sumasaklaw mula sa mainland Malay, Aklan hanggang sa isla ng Boracay. Ang tulay, na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 8 bilyon pesos, ay nakikita bilang isang solusyon sa mga problema sa pagtatapon ng basura ng isla, dahil ito ay magbibigay daan para sa mas madaling transportasyon ng mga basurang materyales palabas ng isla. Bukod pa rito, ang tulay ay magbibigay ng alternatibong ruta para sa mga turista, na posibleng mabawasan ang bilang ng mga taong nananatili sa Boracay mismo. Ang acting Malay Mayor Frolabar Bautista ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa komunidad, na nagsusulong para sa komprehensibong konsultasyon upang matiyak na ang proyekto ay nakahanay sa interes ng lahat ng mga stakeholder. Binibigyang diin niya ang pangangailangan para sa isang win-win solution, lalo na para sa mga kabuhayan ay maaaring maapektuhan. Ang proyekto, sinabi ng kumpanya, ay naglalayong mapadali ang pagkakaloob ng isang pampublikong sistema ng pag-akses sa transportasyon ng solidong basura at kargamento sa pamamagitan ng mga awtorisadong truck, pati na rin ang carriage of power, telecommunication, supply ng tubig at sewer utility lines. Kapag itinayo, ang proyekto ay nakikita upang pamahalaan ang kapasidad ng pagdadala ng kapaligiran ng Boracay Island at palayain ito mula sa mga panggigipit dahil sa sobrang pag-agaw at labis na paggamit ng mga umiiral na pasilidad, na gumagawa ng masamang epekto sa kapaligiran. Sa bahagi ng DPWH, sa kanilang paunawa na tumawag para sa mga paghahambing na panukala, sinabi ng ahensya na ang proyekto ay inaasahan na magbubukas ng isang bagong pag-akses sa all-weather para sa mga sasakyan at pedestrian papunta at mula sa Boracay Island at Panay Island, at sa gayon hinihikayat ang mga tao na isaalang-alang ang mga alternatibong tirahan at aktibidad at mga sentro sa Panay mainland. Nauna nang nagbigay ng katiyakan ang SMC na ang iminungkahing tulay ay hindi inilaan upang magsilbi sa mga sasakyan sa pamamagitan ng trapiko na maaaring magdulot ng kasikipan sa Boracay Island, ngunit upang matugunan ang paggalaw ng mga commuter, solidong basura, kalakal at mga gamit.
Samantala, nagpapatuloy ang San Miguel sa pag-upgrade ng Godofredo Ramos Airport sa Katiklan. Ang kasalukuyang terminal ng paliparan ay pansamantala, at plano ng San Miguel na palitan ito ng bago, mas malaking terminal na kayang humawak ng 7 milyong pasahero taon-taon. Ang bagong terminal ay magtatampok ng 8 pampasaherong boarding bridge, na makabuluhang pagpapabuti sa karanasan ng mga pasahero at pagbabawas ng kasikipan. Gayunpaman, ang proyekto ng paliparan ay nahaharap sa mga pagkaantala dahil sa mga hamon sa pagkuha ng lupa para sa extension ng runway. Marami sa mga parsela ng lupa ay pribadong pag-aari, at ang ilang may-ari ng lupa ay humihingi ng napakataas na presyo para sa kanilang ari-arian. Nagpahayag ng pagkadismaya siyang sa sitwasyong ito, at sinabing may ilang may-ari ng lupa na humihingi ng 10 beses sa tinatayang halaga ng kanilang lupa. Sa kabila ng mga kabiguan na ito, nananatiling nakatuon ang San Miguel sa pagkumpleto ng proyekto sa paliparan. Ang kontrata para sa bagong terminal building ay inaasahang igagawad ngayong taon, na inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Binigyang diinyang na ang pag-upgrade ng Katiklan Airport ay hindi makakaapekto sa kalapit na paliparan ng Kalibo. Ang Kalibo, na may mas malaking kapasidad, ay kayang humawak ng mas malaking sasakyang panghimpapawid, habang ang Katiklan ay tutuon sa mas maliliit na sasakyang panghimpapawid tulad ng Airbus A320. Kasalukuyang kasali ang San Miguel Corporation sa ilang mga proyektong pang-infrastruktura, kabilang ang modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport, ang pagpapaunlad ng paliparan ng Bulacan, at ang iminungkahing pag-upgrade ng tulay ng Boracay at Katiklan Airport. Ang mga proyektong ito ay sumasalamin sa nakasaad na layunin ng kumpanya na mapabuti ang infrastruktura ng bansa at suportahan ang paglago ng industriya ng turismo. Habang ang Boracay Bridge Project ay nakaharap ng mga hamon, ang patuloy na gawain ng San Miguel sa Katiklan Airport upgrade ay nagmumungkahi ng pagtuon sa pagpapahusay ng infrastruktura ng turismo sa rehiyon.